Bitiwan mo ako, bitiwan mo ako, bitiwan mo ako. Gago, anong pinainom mo sa akin? Gago, anong pinainom mo sa akin? Gayuma, wala akong magagawa, sobrang gusto kita. Pero wala kang pakialam sa akin, pagkatapos ng gabi. Magkasama na tayo magpakailanman. Kung hawakan mo ako, papatayin kita. Masaya mamatay sa ilalim ng piyoni. Kahit multo, gwapo pa rin. Gago, bitiwan mo ako. Sumigaw ka sa maliit na baryo na ito. Kahit sumigaw ka ng malakas, walang sasagip sa iyo. Bitiwan mo ako, wag. Sumigaw ka. Walang sasagip sa iyo. Sa wakas, nakapag-ipon na ako para sa dote kapag kinasal na ako. Sino pa ang magsasalita, babagsakin ko siya. Sagipin mo ako. Sagipin mo ako. Hindi kita hinawakan, Ale. Tol. Asawa ko. Lasing. Tara. Iwi tayo. Huwag. Masama siya, sagipin mo ako. Teka. Hindi mo siya pwedeng dalhin, tingnan mo ang kalagayan niya. Dapat dalhin sa ospital agad. Asawa ko. Ako na ang magdadala. Ikaw na bahala. Ayaw kong sumama sa kanya. Mas mabuti dalhin sa ospital, tingnan mo ang kalagayan niya. Malubha. Kung ayaw mong mamatay, umalis ka. Naku, biglaan kang sumugod. Naku, biglaan kang sumugod, sabihin mo. Hindi mo siya girlfriend, di ba? Ano kung... Ano, gusto mong makialam? Makikialam ako. May hindi pala takot sa kamatayan. Ngayon handa na ako, nasa sakop ko. Hindi mo ako mapapabagsak hating gabi na. Bakit mo ginaganyan ng babae? Magaling ka pala, gusto mong maging bayani, Sige. May utang siya sa amin na 100,000, ibigay mo ang pera. Alis kami agad. Ano, wala kang pera? Kung wala, huwag kang magpakitang gilas. Tara. Sandali, ganito na ang kalagayan ng babae. Hindi mo siya dadalhin sa ospital. Sa ospital. Saan ko siya dadalhin? Ano ang pakialam mo? Ikaw na mahirap, may 10,000 piso ka pa? 10,000 piso. Paano mo nalaman na may 10,000 piso ako? Huwag. Nandaya ka na naman. Kuya, pera. Huwag kang ngang magpanggap, wala ka sa lolo ko. Pera, akin. Tao, akin din. Bini-bini. Tara na. Ano nangyari sa binibini? Hindi mo ba nakikita? Halatang binigyan ng droga. Sino ang nagbigay ng droga sa binibini? Papatayin ko siya. Tigil na sa pagdadaldal. Tulungan na natin siya. Tulungan siya. Tulungan siya. Bilis. Takbo. 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 Bakit ang sakit-sakit? Dowry. Dowry ko. Gising ka na. Kumusta ang pakiramdam? Masakit pa ba ang ulo? Ikaw ba yung babae kagabi? Salamat sa pagligtas mo sa akin kahapon. Ako si Suwan. Ako si Chenyang. Hindi kita masyadong nakita kagabi. Hindi ko inakala ang ganda pala ng babae. Ano ba yan? Binibini namin, pinangahas mo pang hawakan. Hawak-hawak na ang kamay. Si Ginoong Chen ang nagligtas sa buhay ko. Sino ba kayong dalawa ang ingay? Mag-sorry kayo agad. Ginong Chen, pesensya na. Esensya na. Ay, Mali. Mali ako. Okay lang, okay lang. Ginong Chen, magpahinga ka muna ng maayos. Kami muna ang magbabantay sa labas. Ako muna. Takot sila sa'yo.
Sila ang mga ipinadala ng tatay ko para bantayan ako. Sanay na silang pinagsasabihan ko. Chenyang, kahapon, para mailigtas mo ako, nagamit mo pa ang Dory mo. Hindi ko alam kung paano kita mapapasalamatan. Okay lang. Dapat lang tumulong. Pero yung pera ko, Hindi na kailangang bayaran, di ba? Pero kung hindi mo babayaran, paano ka makakapag-asawa? Ganito na lang, pakakasalan kita, okay lang. Eodasu, biro mo ba? Ikaw ay isang mayamang dalaga sa lungsod. Ako naman ay mahirap lang na magsasaka, 3 lang ang kubo sa bahay namin. At puno pa ng utang. Hindi tayo bagay. Wala akong pakialam, basta't mabuti ka sa akin. Hindi pwede, Imasu. May kasintahan na ako. Si Lijuan mula sa aming barangay, babalik siya ngayon. Para pag-usapan ang aming kasal. Sige, magpahinga ka muna. Lalabas ako para bumili ng pagkain. Chenyang, salamat. Yang, nasaan ka na? Pumunta sa bahay si Lijuan at ang nanay niya. Sinabing dadagdagan pa ng 50,000 ang Dory. Kung hindi, ikakansela ang kasal. Ma, huwag kang mag-alala, uwi na ako agad. Ginoong Chen, Ginoong Chen. Bini-bini. Umalis na ba si Ginoong Chen? Binibini, sabi ng reception. Kusa siyang nag-check out at umalis. Hanapin siya. Saklawin ang buong lugar sa loob ng 10 kilometro. Hanapin siya. Ngayong araw. Gusto kong malaman kung nasaan talaga si Chenyang. Liumi, saan mo itinago si Zhang Hao? Naku, Wanwan, ano ba ang ibig mong sabihin? Sino si Zhang Hao? Saan ta nagpunit kagabi? Nag-alala sa'yo ang ina mo. Tama na ang pagpapanggap. Saan ako nagpunta kagabi? Hindi mo ba alam? Wanwan, ano ba talaga ang ibig mong sabihin? Nilason ako ni Zhang Hao kagabi. Ikaw ba ang nag-utos? Ano, yang si Zhang Hao na yan. Naglakas loob siyang lasunin ka. Kapag nakita ko siya, talagang hindi ko siya palalampasin. Huwag kang magkunwari. Kung hindi dahil sa payo mo, hindi maglalakas loob si Zhang Hao na gawin yon. Wanwan, isinusumpa ko. Hindi ko magagawa ang isang bagay na magpapahamak sa'yo. Sige, kung ganun. Papapatay ko siya. Wala ka namang kinalaman, di ba? Wanwan, ano ba, ganyan ka magsalita? Siyempre, wala akong kinalaman. Bini-bini, nahuli na namin. Dalhin dito. Dalhin dito. Wanwan, kagabi, nabighani ako ng demonyo. Magpakabait ka na, patawarin mo na ako. Zhang Hao, talagang kinain mo na. Ang puso ng oso at atay ng leopardo, hinawakan mo ako ngayong araw. Papatayin kita. Wanwan. Nalito rin ako. Sobrang gusto kita. At ayaw mo sa akin, kaya nagmamadali ako. Tumahimik ka. Nasusuka ako sa iyong pagsasalita sa buong buhay ko. Hindi kita magugustuhan, gago ka ngayon. Ipapaalam ko sa iyo ang kahihinatnan ang paghawak sa akin, dalaga. Ngayon, gagawin ko walang anak, walang apo. Huwag kang gumalaw, tiisin mo na lang, Wanwan. Hindi, Misu, sa ngalan ng maraming taon ng pagkakaibigan. At hindi ko naman nagawa, patawarin mo na ako. Patawarin ka, imposible. Hawakan siya. Wanwan, gagawin ko ang lahat. Patawarin mo na ako. Teka, Nahilo na sa pagkakasakal. Eka, Wanwan, mas matalino ka sa nanay mo. At mas malupit ka, ako ang gumawa nito. Nawala ang tatay mo ng maraming taon, gusto rin niyang. Mag-asawa ka ng maaga sa isang mabuting pamilya. Mayaman ang pamilya ni Zhang Hao. At matagal ka na niyang hinahabol, gusto ko rin. Mag-asawa ka sa isang mabuting pamilya. Gusto mo akong mag-asawa ng maaga para maagaw mo. Ang yaman ng pamilya Su, sasabihin ko sa iyo. Huwag mo akong paglaruan kung hindi. Palalayasin kita. Wanwan, paano mo ako kinakausap? Ako ang ina mo, gusto kitang magpakasal ng maaga. Mali ba ako? Gusto ko lang ng kaligayahan mo. Huwag kang magpanggap kung hindi mo bibigyan. Ako ng paliwanag ngayon, sisirain ko siya. Huwag. May 5 milyon dito sa card, bayad ko sa iyo.
Ito ang una. At huling beses kung mahuli kitang muli. Gumagawa ng masama sa akin. Huwag kang magalit kung hindi kita patatawarin. At ang 10,000 piso. Ipapabalik ko sa'yo. Tandaan mo, ito ay dahil sa respeto sa aking ama. Huling pagkakataon na ito para sa iyo. Nahanap na si GNG, Chen Yang. Nasaan siya? Sa barangay Chen. Si Liu Mei ay patuloy na may masamang hangarin sa akin. Kailangan kong maghanap ng lalaki na magiging sandigan ko, si Chen Yang. Angkop ang hitsura at ugali niya. Tara na sa barangay Chen. 1-1. Ang taong ito mula sa probinsya na si Chen Yang. Karapat dapat ba siyang ganyan para sa'yo? Ang aking mga bagay-bagay. Huwag kang makialam. Bienan, uminom ka ng tsa. Sabi ko, Zaulan, hindi naman sa ang pamilya namin. Ay walang puso, sa panahon ngayon, lahat ay tumataas ang presyo. Tumaas ang presyo ng baboy, tumaas ang presyo ng ladrilyo, ang dote. Natural lang na dapat tumaas din, Bienan. Hindi ba't napagkasunduan natin dati, 188,000, ito, ay naipon na namin ng husto. 238,000, kulang na 1 sentimo, wala at saka. Dapat handa na ang sasakyan at bahay. Bienan, tingnan mo, ang pamilya namin, kakagawa lang ng bagong bahay. Naghanda pa ng dot, naubos na ang lahat. Ng aming ipon, ang sasakyan at bahay. Tingnan mo kung pwede bang. Hindi pwede, ngayon, sino bang magpapakasal na lang bahay at sasakyan? Pagkatapos ng kasal, saan titira ang anak ko? Paano siya lalabas? Kapag nagkaanak na, saan mag-aaral? Dito lang ba sa mahirap na baryo na ito? Bienan, may punto ka, kung gayon. Hayaan muna nating magpakasal ang dalawa, sa susunod, idadagdag ko. Sa pagtapat ko sa inyong mahirap na pamilya, talagang malas ko. Sige, sige, idadagdag sa susunod. Pero, dapat tayong gumawa ng kasulatan. Baka bigla kayong umayaw at hindi tumupad. Saan ako hanap ng hostisya? Sige, gumawa tayo ng kasulatan. Nanay, Kuya Chenyang, ano ang nangyari? Bakit ka ganyan ang itsura? Nakuha mo na ba ang sahod mo? Anak, ano ang nangyari sa ulo mo? bakit ka nasugatan? Nanay, okay lang ako. Ang 100,000 mo na sahod, nasaan na? Nanay, ako. Ninakawan ako ng pera. Pero nakasagip ako ng isang babae. Pambabayad yun sa kasal mo. Inay. Kagabi nung pauwi ako, may mga masasamang loob akong nakasalubong. Binubugbog nila yung isang babae mula sa syudad. Hindi ko napigilan, gusto ko siyang tulungan. Tapos kinuha ng mga yun ang pera. Ang tanga mo naman. Tinulungan mo siya. Sino naman ang tutulong sa'yo? Tumaas na ang dowry ng pamilya Lee, 23,800 na ngayon. Inay, pasensya na, nag-alala ka pa. Pero sa sitwasyon noon, hindi ko kayang manood lang. Nawala ang pera, kikitain ko ulit. Huwag kang mag-alala, inay, siguradong pakakasalan ko ang babaeng gusto ko. Para magkaapo ka na agad. Mabuting anak. Huwag kang mag-alala, anak, tutulungan kita. Napag-usapan na ba? O hindi, magbigay ka ng sagot. Naghihintay pa ang anak naming si Juaner. 23,800. Kami ng pamilya Chen. Sang-ayon. Mabuti. Sa totoo lang, gusto ko lang malaman kung talagang mahalaga sa inyo ang anak naming si Juaner. Kasi ang aming anak. Hindi sanay sa hirap. Huwag kang mag-alala, Bienan. Hindi ko hahayaang maghirap si Juaner. Ito ang 18,300. Kunin mo ang natitirang 5,000. Ibibigay ko bukas. Mabuti, usapang lalaki. Bukas mo ibigay. Juaner, kunin mo na ang dowry mo. Pakasalan mo ako, Chen Yang. Ginang, ito lang ang pamilya, Chen Yang. Pakasalan mo ako, Chen Yang, pakasalan mo ako. Anong pakasalan tayo? Pakasalan ng ginang, susundin ko ang kuya ko. E di susundin ko ang ginang. Chen Yang, Anong nangyayari? titingnan ko. Umupo ka, Bienan. Juaner, umupo ka, umupo. Tama na, huwag na kayong sumigaw. Bakit kayo nandito? Nandito ako para humingi ng kamay mo. Humingi ng kamay. Nagbibiro ka ba? Isang beses lang tayo nakita. At sinabi ko na sa'yo, may girlfriend na ako. Nasa loob ngayon, pinag-uusapan ng kasal. Akin ka, walang makakaagaw sa'yo. Ngayon, tingnan natin. Sino ang makakaagaw sa'yo? Anong ginagawa ninyo? Anong ginawa mo? Ako si Suan, ngayon. Nandito ako para humingi ng kamay ni Chen Yang.
Ano ba ang sinasabi mo? Si Chenyang ang lalaki ko. Kami na ang nakatali. Sino ba ang babaeng ito? Nandito ka pa sa probinsya para agawin ang lalaki. Wala ka bang hiya? Makinig ka sa akin. Ako si Suwan ng pamilyang Su. Kahit na ikaw ang panganay ng pamilyang Su, hindi mo dapat. Inaabuso ang kapangyarihan mo. Sinaktan mo ang nanay ko. Kailangan mong magpaliwanag ngayon. Yan na Su, noong nasa ospital pa, ipinaliwanag ko na sa'yo. Nang malinaw. May girlfriend ako at ngayon ay ikakasal na kami. Nanggugulo ka lang ba? Ang buhay ko, nailigtas mo gamit ang perang pangkasal. Sa totoo lang, dapat kong bayaran ka, pero sa tingin ko, hindi sapat ang pera para sa pagligtas mo sa buhay ko. Sakto, hindi ka pa nag-aasawa. Hindi pa ako nag-aasawa, kaya balak kong magpakasal sa iyo. Tama lang. Ikaw, ang bababa ng tingin sa sarili mo. Alam mo na may fiancé Chenyang. Nandito ka pa rin para magpakatanga. Talagang wala kang hiya. Hinahamon mo ako. Gusto mong mamatay. Jaolan, tingnan mo ang anak mong ito. Hindi pa kayo kasal, nasa labas na siya. Naghahanap ng babae, sinaktan pa kami ng anak ko. Mukhang ayaw mo nang magpakasal. MS, salamat sa mabuting intensyon mo. Pero ang pamilyang Chen, nakapagkasundo na sa pamilyang Li. Napag-usapan na ang Dory, ikaw. Umalis ka na. Ikaw ba ang ina? Madalas kang banggitin ni Chenyang. Sabi niya, mahirap ang nag-iisang nagpalaki sa kanya, pero sa pagmamahalan. Ang pinakamahalaga ay ang pagmamahal at pagtutulungan. Bigla ang pagtataas ng presyo. Dagdag na kondisyon, ginagawang negosyo ang kasal, pinipilit ang mabuting tao. Sa sulok, hindi ito kasunduan, ito ay panloloko lang. Magasintahan kami ni Chenyang. Anong pakialam mo? Chenyang, alam kong may respeto ka sa magulang at tumutupad sa pangako. Pero ang pangakong ito, hindi dapat ikompromiso ang nanay mo. Gagamitin ang buong buhay niyang pinaghirapan para sa walang katapusang hiling. Nandito ako ngayon hindi para pilitin ka, kundi para bigyan ka at ang ina mo ng isa pang pagpipilian. Ngayon, ako si Suwan, opisyal na humihingi ng kamay ni Chenyang sa pamilyang Chen. Ito ang aking bigay na dot sa pamilya Chen. Wala akong kukunin sa pera ng mga Chen. Miss Su, salamat sa kabutihan mo. Pero may kasunduan na ako, huwag mo na akong gabalain. Sa hinaharap. CJ, hihintayin kita hanggat hindi ka pa ikakasal. Mula ngayon, si Chenyang ay aking ipagtatanggol. Sino mang maghamak sa kanya ay sa pamilya Su naghahamak. Hindi ko ito palalampasin. Aba, Chenyang. Si Juaner namin, naghihirap. Sa bahay naghihintay sa'yo, ikaw naman sa labas. Nakikipagkilala sa mga babaeng di kilala. Sinaktan pa kami ng anak ko. Ano ang gagawin mo? Pasensya na, biyanan ito. Ay kasalanan ng anak ko. Mag-sorry ka na kay Juaner. Juaner, wala talaga akong relasyon sa kanya. Nagkataon lang, sinagip ko siya kagabi. Tapos gusto niyang magpakasal, pero tumanggi ako. Sino ang niloloko mo? Walang dahilan, maglalaan ka ng 100,000 para sagipin ang isang di mo kilala. Kung hindi malinaw ito, huwag na lang ikasal. At hindi ibabalik ang dot. Huwag naman, biyanan. Alam ko ang anak ko, hindi siya magsisinungaling. Kasalanan namin ito, pero kahit ano pa. Hindi dapat mantala ang kasal ng mga bata. Kung gusto mong pakasalan ang anak ko, dagdagan ang dot ng 100,000. Ano? Dagdag na 100,000. Wala na kaming pera. Kahit ibenta lahat, wala kaming 100,000. Kuya Yang, baka gusto mo yung babae. At ayaw mo na akong pakasalan? Sige, payag ako. Nanay, saan tayo kukuha ng pera? Huwag kang mag-alala. May kondisyon ako, ikakasal sila sa loob ng 2 araw. Sige, usap na ito. Kuya Yang, uwi muna ako, hintayin kita. Nanay, saan mo kukunin ang 100,000? Baka pwede next year na lang kapag kumita na ako. Hindi, dapat ikaw ay ikasal. Ako na ang bahala sa pera. Nanay, hindi mo ibibenta ang lumang bahay sa silangan, di ba? Huwag, iyon ang bahay na iniwan ni Lola. May mga alaala ka roon at pag-alala kay Lola. Sabi ko sa'yo, huwag kang makisalamuha sa mga gang. Pero ito ka, nakipagkilala ka pa kay Miss Su. Ikaw. Nanay, nagkataon lang talaga, sinagip ko siya. Sige, huwag na magsalita pa tungkol sa bagay na ito. Tapos na ito sa mga susunod na araw. Maghanda ka na para sa kasal. Ma, Ed, magpapakasal na si Chenyang kay Li Juan. Dalhin mo ang mga tao. Sumama kayo sa akin.
Huzi, noong nakaraan, may babaeng nagtanggol kay Chenyang. Pinagbuhatan kami ng kamay, ako at ang ate mo. Ngayon, Dapat mong mabuti. turuan siya ng leksyon. Huwag kang mag-alala mamaya magdudusa siya. Ay, dumating na ang lalaking ikakasal. Ayon sa kaugalian ng aming barangay, ang lalaking ikakasal, kailangang dumaan sa maaming pagsubok. Bago makuha ang nobya. Baka pwede na lang matawan itong pagsubok. Nagmamadali pa kami. Hindi pwede yun. Ganito ang kaugalian sa aming barangay. Okay lang, matatapos din ito. Manong, itong pulang sobre. Kunin ko muna. Pero hindi pwedeng sirain ang kaugalian. Halika mga bro, gawin na natin. Madali lang, meron pa akong pulang sobre, meron pa. Mga bro, pag-usapan natin, meron pa akong pulang sobre. Lihu, tama na yan, ang lamig-lamig. Paano kung magkasakit siya sa lamig? Aling Wang, ano ba alam mo? Kaugalian ito. Kung gusto mong pakasalan ang ate ko, dapat dumaan sa maaming pagsubok para masaya ang pagsasama ng nobya. Unang pagsubok, paligo ng itlog. Lihu, Pang-aasar ba ito sa kasal? pang-aapi ito sa tao, tumigil ka. Aling Wang, ano ba alam mo? Kaugalian ito. Masyadong mabigat ang malas ni Chenyang. Kailangan kong mabuti. Alisin ang kanyang malas para mapakasalan niya ang ate ko. Halika. Hawakan ninyo siya. Lihu, ano ang gagawin mo? Ano? Siyempre tutulungan kitang mabuti. Alisin ang malas. Lihu, tama na yan, sobra ka na. Lihu, sobra ka na talaga. Chenyang, itong pasalubong. Sapat na para maalala mo habang buhay. Hindi ako dapat magalit kung hindi. Magkakagulo pa ang pamilya nila, hihingi pa ng dagdag na dote. Hindi mo naman iniisip na tapos na ito, di ba? Tara na, bilisan natin, tingnan natin. Aray, bumaba ka na pala. Sandali, yung mga patakaran natin dito. Kailangan ng pababa ang bride para swerte. Pababa? Hindi naman natin napag-usapan ito dati. Kailangan pa bang sabihin? Dito, yan ang patakaran. 88,000. Ayrap, ayrap, ayrap. 88,000. Lihu, nagbibiro ka ba? Yung dawri na 338,000, ubos na ang lahat. Ngayon, puno na kami ng utang. Saan pa kami kukuha ng pera? Lihu, ganito na lang, 880, pwede na ba? Pag kumita na ako, babayaran kita, promise. Okay na ba? 880? Anong klaseng biro yan? 880 lang ang halaga ng ate ko. Sa iba, 88,000. 188,000 ang simula. 880 lang ibibigay mo sa ate ko. Minamaliit mo ba siya? O minamaliit mo ang pamilya naming Li? Huzi, huwag kang magalit tungkol dito. Hindi naman natin napag-usapan to ng maaga. Hindi kami nakahanda. Pwede bang? Hindi pwede. Kahit piso ang kulang ngayon, hindi bababa ang bride. Yang kasal na yan. Huwag na lang. Yang. Ate, meron akong konting pera para sana sa pag-aaral ng apo ko. Kunin mo muna para sa kasal. Mas importante ang kasal. Wang, paano naman yan? Sige, mas importante ang kasal ng mga bata. Ate Wang. Babalik ko yung pera, doble pa. Salamat. Salamat. 88,000. Kunin mo. Halika. Mga minamahal na bisita, kababayan, ngayong araw. Ika-negatibo 8 ng Disyembre ay isang napakasayang okasyon. Ang groom na si Chenyang at ang bride na si Lijuan. Dumaan sila sa hirap at pagsubok. At ngayon, sila ay nakaisa na. Ipagbigay alam natin ang ating. Pagbati sa pamamagitan ng palakpakan. Huwag kalimutan ang nagbigay at ang magulang na nag-aruga. Ngayon, anyayahan natin ang groom, isang hakbang pasulong. Anyayahan natin ang groom na mag-alay ng saa sa biyenan bilang pasasalamat sa mga taon ng pag-aruga sa bride. Halina! Inay, Sapo.
Inumin ko tong sa. Pero, Hindi pwedeng walang pampalit ng kawag sa pagtawag ng inay. inay, pamilya na tayo, huwag na nating pag-usapan yan. Ang ibig kong sabihin, Ikaw, bigyan mo ako ng pangpalit ng pangalan. Ano? ang binibigay ng manugang sa ina ng asawa ay pambago ng pangalan. Hindi ko pa narinig yan. Hindi ba't paloloko yan sa mga matapat? Ang mga li ay masyadong sakim. Biyanan, wala namang ganyang patakaran, mga nakatatanda. Sa mga nakababata, paanong malang patakaran? Ganito ang patakaran ng kamilyang Li. Kung gusto ni Chenyang napakasalan ang anak ko, tatawagin niya akong nanay. Kailangan magbigay ng pera. Ito'y pagpapakita ng pagmamahal. Magkano? Hindi naman kalakihan. 28,000 para sa 2 pamilya. Biyanan, pakiusap, patawarin mo na kami sa bahay. Wala talagang kahit isang sentimo, isipin mo. Ang 2 bata. Sa hinaharap, kailangan pa nilang mamuhay, itong pambago ng pangalan. Huwag na lang, walang pera. Bakit ka pa magpapakasal? Sasabihin ko sa iyo, Zaulan, kung hindi mo maibigay ngayon, ang pambago ng pangalan, huwag na lang magpakasal. Alis na ako kasama ang anak ko. Hayaan mong ang anak mo, mag-isa habang buhay, nanay. Anong sinasabi mo sa kanila? Malinaw na gustong nilang lokohin tayo. Gustong kumita ng walang puhunan, hindi na dapat manatili sa lugar na ito. Alis. Hindi na magpapakasal, ete. Biyanan, hindi ka pwedeng umalis. Maraming kababayan ang nakatingin. Hayaan muna nating ang 2 bata. Magpakasal, babayaran ko ito sa iyo mamaya. Ang puso ng mga Li ay napakaitim, magpakasal. Parang kinukuha ang buhay ng tao, hindi ba? Parang nagbebenta ng anak na babae. Alam mo pa palang nahihiya, sino ang nagpapakasal bago magbayad? Sasabihin ko sa iyo, Zaulan, kung hindi mo maibigay ngayon, ang 28,000, huwag na lang magpakasal. Tama na. Lijuan, ganito ka lang, nakikita mong nagmamakaawa ang nanay ko. Wala kang pakialam. Isang beses, bayad para bumaba. Isang beses, bayad para magpalit ng pangalan. Sa tingin mo ba, dapat yon? Kuya Yang, ito'y patakaran para sa isang taong hindi mo kilala. Handang magbigay ng 10,000, ngayon, hindi kaya 28,000. Hindi mo maibigay. 28,000 lang ang hihingin ko sa iyo. Mas mababa kaysa sa 10,000. Pambago ng pangalan, pagpapakita ng pagmamahal, ang pamilyang Li ay mayroon pa bang? Kahit kaunting pagkatao. Para makumpleto ang napakamahal na dot nyo, ipinagbili ng nanay ko ang bahay ng lola. Pinapaluhod mo pa siya. Tinatali ako, sinisiraan ako, inaapi ako, ano pa ang bayad para bumaba? Parang hayop na kinakatay, talaga bang gusto ninyong magkamag-anak? O gusto ninyong ubusin ang dugo ng pamilyang Chen? Kainin ang lahat ng laman ng pamilyang Chen. Masyadong malala. Lijuan, Chenyang, ako'y nagtanong sa aking sarili. Mula nang magkasundo tayo, wala akong ginawang mali sa'yo. Gusto mo ng pera, pinaghirapan ko. Gusto mo ng respeto. Pinipilit kong lunukin ang hirap. Para lang maibigay sa'yo ang karangalan. Ngunit kayo, itinuring ba ninyo akong tao? Pwede ninyo akong apihin. Pero hindi ko hahayaang apihin nyo ang aking ina. Ang lakas ng loob mo. Sa akin ka nagsasalita ng ganyan? Ngayon, ang kasal na ito. Gusto mo pa bang ituloy? Kasal? Ito ba'y tawaging kasal? Ang kasal na ito, hindi ko na itutuloy. Naku, Chenyang. Ikaw ay magbabalik loob. Ang dot, hindi namin ibabalik. Ang angkan ng mga Chen, maghihintay na mawala ng tagapagmana. Juan Huzi, tayo na. Ang dukhang lugar na ito, kahit 1 minuto, nakakasuka na. Chenyang, tandaan mo ang sinabi mo ngayon. Pagsisisihan mo ito habang buhay. Maghintay ka lang. Mag-isa ka habang buhay. Hoy, humanda kayo, humanda kayo. Sino ang nagsabi? Ako'y handang pakasal sa kanya. Sino ka ba? Ito'y usapin ng aming 2 pamilya. Ano? Ano ang gusto mong gawin? Sinabi ko, sinumang mang-api kay Yang Je, hindi ko palalampasin. Kayo, paano ninyo inapis Yang Je? Ang dota kinuha. Ibabalik ninyo sa akin. Ang doti kasama ang pagpapalit ng kasal. At bayad sa pagbaba, lahat-lahat, 426,000. Bakit namin ibabalik? Ito'y aming karapat-dapat na dot. Huwag ibigay ang dote. At, sabihin mo kay Manong, ito'y. Pera ko para mag-asawa. Yang J, ang bayad sa pagtawag, pwedeng sa ibang araw na lang. Huwag nating hayaang maapektuhan tayo nito. Sa tingin mo, Sa ganito mong pagtrato sa akin at sa aking ina, makakasalan pa ba kita? Chenyang, ano ang ibig mong sabihin? Hindi ba ako ang pinakamahal mo? Binibigyan kita ng pagkakataon na yun. Mag-apologize ka agad at maaari pa kitang patawarin. Sinabi ni Yang Je na ayaw na sa'yo, hindi mo ba narinig? Ayaw ko, ang dote ay hindi may babalik. Sige, tawagan ang pulis. Sex na. Sa oras na iyon, hindi lang pagbabalik ng dote ang magiging usapin. Huwag tumawag. Babayaan namin. Ang perang ito ay hindi maibabalik. Ate, nagkakamali ka. Ito'y pera ko para mag-asawa. Ikaw ang nagkakamali kung tatawag sila ng pulis. Hindi lang namin makukuha ang pera, magkakaroon pa tayo ng problema sa batas. Ano pa?
Ngayon, umalis ka. Yang okay ka lang? Okay lang ako, salamat. Paano mo ako pasasalamatan? Magpapakasal ka ba sa akin? CJ, Sige, usapan na iyan. Ngayon ay masayang araw para sa pamilya Chen. Ako si Suwan. Ay handang pakasalan si Chen Yang. Ito ang aking dala na dote. Ang daming pera. Unang beses ko makakita ng babae ang nagdala ng dot para sa lalaki. Gabby, dalawang malaking bag pa na puno ng pera. Kayong dalawa, masyadong material. Sa kasal, dapat pag-ibig ang tinitignan. Bakit tayo laging nakatutok sa dot? hindi nagbibiro lang ako. Tingnan mo naman ang aming pamilya. Ganito ang kalagayan, hindi ako karapat-dapat sa'yo. Ako ang magsasabi kung karapat dapat ka o hindi, Chen Yang. Tatanungin kita, handa ka bang pakasalan ako? Sugunyang, hindi pwedeng ganito. Taga-syudad ka, mahalaga. Kami ay mga taga-probinsya. Tita, mahal ko si Chen Yang. At saka, ano naman kung taga-probinsya? Matapat at mabait ang mga taga-probinsya. Gusto ko ang mga taga-probinsya. Kung mabait tayo ng tatlong henerasyon, sino ang hindi nilagay sa probinsya? Magsama. 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 CJ, salamat sa inyong lahat. Inarkila ko na ang Fishy Restaurant. Lahat ng dumalo. Sa kasal namin ni Chen Yang ngayon. Libre ang pagkain at inumin sa loob ng 3 araw. Tuloy ang kasal. Sage, tuloy, tuloy. Mga bagong kasal, yumuko sa langit at lupa. Yumuko sa mga magulang. Magkasalungat na yuko ng mag-asawa. Mabuti. Ihatid sa silid tulugan. Magpapakasal na si Chenyang at Suwan. Ano, nagpakasal na siya. Pinsan, ano ang gagawin natin ngayon? Dapat sa akin si Wanwan. Walang kwenta ka. Tinanong mo ako kung ano gawin. Binigyan kita ng pagkakataon, hindi mo naman ginamit. Kasalanan ni Chenyang yon. Kung hindi dahil sa kanya noon, ako na ang may-ari kay Wanwan. Tama na. Huwag na magsalita ng walang kwenta. Hindi ba may kasintahan si Chenyang? Paano siya makakapag-asawa kay Wanwan? Sabi nila, ang pamilya ni Lijuan ang humingi. Masyado mataas ang dawri. At ininsulto pa ang nanay ni Chenyang. Si Suwan ang sumaklolo. Kasalanan mo yan kung natuloy sana nung gabi. Hindi magmamadali si Suwan. Ang ari-arian ng pamilya Su. Akin dapat yan. Ate, anong gagawin natin? Kung mahilig sa pera si Lijuan. Si Lijuan ang targetin natin. Miss Su, salamat sa pagsagip mo sa akin kanina. Pero ang pag-aasawa, hindi ito biro. Pag humupa na ang usapan, pupunta tayo sa munisipyo. Pag-asal. Chen Yang, tingnan mo ako. Huwag mong isipin na ang pag-aasawa natin. Ay palabas lang para sa iba. Hindi ako nagbibiro, Chen Yang. Kapag sinabi kong magpapakasal ako, totoo yun. Pero hindi naman talaga tayo magkakilala. Ikaw, mayaman kang dalaga sa lungsod. Ako, isa lang ako. Dukha na hindi kayang mag-asawa. Magkaiba talaga tayo ng mundo. Mundo. Marami na akong nakilalang kagaya ko. Pero ang mga yon, masasama ang ugali, mapagsamantala. Si Zhang Hao, ang stepmother ko. Pareho kami ng mundo, pero gusto lang nilang saktan ako. Ikaw, iba ka. Iba ang mundo mo, pero handa kang. Gamitin ang lahat ng meron ka para tulungan ang isang estranghero. Chen Yang, gusto kita talaga. Pwede tayong magsimula ng dahan-dahan. 1 taon, 2, kahit gaano katagal. Pero magkaiba talaga tayo ng mundo. Wala akong maibibigay sa'yo. Okay lang. Wala akong hinihingi. Ikaw lang ang gusto ko. Namamahalin mo ako ng buong puso. Pero ako, isa akong lalaki. Hindi pwedeng asawa lang ang aasahan ko. Asawa. Ibig sabihin, inaamin mo. Naasawa mo na ako. Halimbawa lang yon. Ganito na lang. Mag-contract marriage tayo. Sa harap ng iba, mag-asawa tayo. Pero sa sarili, dahan-dahan tayo. Pagkatapos ng 1 taon, kung ayaw mo pa rin, bibigyan kita ng pera bilang pasasalamat. Ito. Chen Yang, patas yon. Bigyan mo ako ng pagkakataon at bibigyan din kita ng panahon. Handa ka bang tanggapin? Sige, tatanggapin ko. Mabuti, kasunduan na. Ngayong gabi, ikaw na bagong kasal. Saan ka matutulog? Ako sa sahig na lang ako. Malamig sa sahig, sa kama na lang. Huwag kang mag-alala. Bisa pa rin ang kasunduan. One. 1-1. 1-1. 1-1. Huwag ka nang tumawag. Maaga pa lang ay umalis na. Parang may sinabi siyang may gagawin siya ngayong umaga. Yang, ikaw at si Suwan.
Formalidad lang yan, di ba? Sa mga susunod na araw, gawin na natin ang test para sa dibosyo. Ma, anong nangyari sa'yo? Bakit bigla kang nagbabago tungkol sa dibosyo? Kahapon lang iniligtas tayo ni Wanwan. Dahil dyan, hindi natin kayang bayaran ang malaking utang na loob sa kanya. Makinig ka sa akin, hiwalayan mo na siya agad. Ma, may isang taong kasunduan kami. Kung pagkatapos ng isang taon ay hindi ko siya gusto, alis siya agad. Hindi pwede. Sa mga susunod na araw. Dapat hiwalayan mo na siya. Masyadong mahaba ang isang taon. Kapag nagkaroon na ng damdamin, mahirap nang hiwalayan. Kapag nagkaroon na ng damdamin, di huwag nang hiwalayan. Ano nang sinabi mo? Noon pa, Anong sinabi ko sa'yo? Huwag kang makisalamuha sa mga taong nasa gang. Ikaw, Sage. Kung hindi mo ako susundin, inumin ko ito ngayon. Ma, bakit ka ganyan? Hirap na hirap akong pinalaki ka. Tapos gaganyan-ganyan ka sakin. Anong saysay ng buhay ko? Ma, Susundin kita, hiwalayan ko siya. Toto, huwag mo akong lolokohin. Hindi kita lulukuhin. Mabuti. Anak? Noong nagkaroon ng problema si Suwan, ikaw ang sumaklolo sa kanya. Binalik din niya ang pabor. Apos na ang usapan. Yang, nasa bayan na ako. May regalo ako para sa'yo. Uwi na ako. Miss na kita. Wanwan, pasensya na, baka hindi ko matupad ang pangako ko. Kuya Hao, ano nang kailangan mo? Si Chenyang, ang gusto mo. Kinuha ni Suwan, hindi ka ba galit? Siyempre galit ako. Pinahiya nila ang pamilya namin. Pero siya ang heres ng Su. Hindi natin siya kayang labanan. Gusto mo bang maghiganti? Tutulungan kita. Bibigyan pa kita ng pera. Bakit mo ako tinutulungan? Ano nang gusto mo? Kung matutulungan mo akong maghiganti, payag ako. Ano ka ba? Ang target ko ay si Suwan. Ah, si Suwan pala ang gusto mo. Payag akong makipagtulungan, pero Ito ang 20,000. Tapos na, bigyan kita ng 30,000. ikaw. Ano nang gusto mong gawin ko? Ayoko ng iligal. Simple, ayain mo lang si Chenyang. Magdrama lang tayo, ako na ang bahala. Sage. Dagdagan mo ng 20,000. Deal. Mahal. Bumili ako ng 2 bagong damit para sa iyo. Tingnan mo kung bagay sa iyo. Wanwan, bakit ang bait mo sa akin? Asawa kita ngayon, natural lang na mabait ako sa iyo. Pero ako, Ano? Naiiyak ka ba dahil sa mga damit? Paano mo ako pasasalamatan? mali ang tawag. Nandito ako ngayon kasama ang asawa ko. Huwag mo na kaming guluhin pa. Chen Yang. May malubha akong sakit. Gusto kitang makita. Pwede ka bang? Umapit ka sa akin. Huwag kang magloko, tapos na tayo. Chen Yang, hindi ako nagsisinungaling. Gusto lang kitang makita. Hintayin kita sa bahay. Kung hindi ka pupunta, hindi mo na ako makikita ulit. Kung hindi mo ako makita, huwag na lang. Chen Yang, kung hindi ka pupunta na ako sa bahay mo. Ang kapal ng mukha mo. Gusto lang kitang makita at ayusin ang lahat. Kung hindi ka nahihiya, puntahan mo ako ngayon. Paano kung ayaw kitang makita? Kung ayaw mo, huwag. Mamamatay ako sa bahay niyo. Huwag mo siyang pansinin, nagpapakita lang yan. Ikaw na lang ang pumunta, gabi na, tulog na si mama. Huwag mo siya papuntahin dito para magulo. Gabi na, hindi tama na pumunta ako sa bahay niya. Naniniwala ako sa'yo, puntahan mo siya, linawin mo. Wanwan, Okay lang, pumunta ka na, maaga kang umuwi, maghihintay ako. sige, babalik ako pag nalinawan na. Bilisan mo. Lizzie, sundan ninyo si Kuya Yang, protektahan ninyo ng palihim. Huwag niyong ipahalata. Sage, Kuya Yang, ibinigay ko na sa'yo ang lahat. Huwag mo sana akong biguin. Bakit ba tayo pinagbantayan ni ate? Hindi ba siya naniniwala kay kuya? wala tayong pakialam, utos ni ate. Sundin natin, Tara. Ano ba sasabihin mo mismo? Kuya Yang, may malubha akong sakit. Ano? Totoo ba yan? Sa County Hospital, late-stage stomach cancer, sabi ng doktor. 3 buwan na lang ang itatagal ko.
Kamakailan lang ayos ka pa, paano nangyari to? Ganyan talaga ang buhay. Sa huli, gusto ko lang na yakapin mo ako ulit, tulad ng dati. Noong masaya pa tayo. Huwag, Lijuan. Tapos na tayo noon pa. Isang beses na lang, pakiusap. Nagyayakapan na. Ano ba yan? Ano na naman to? Si Chenyang talaga. Hindi rin pala maasahan si Chenyang, kuhanan pa natin. Sasabihin ba natin kay At? Sabihin na, hindi pwedeng itago to. Impossible. Hindi pwedeng magtaksil sa akin si Kuya Yang. Hello. Nakita niyo ba talaga? Ano ba talaga ang nangyari? Nakita namin, nagkayakapan na sila, ate. Kukunin ba namin siya? Wag na. Uwi na kayo. Sage. Ano sabi ni Ed? Uwi na raw tayo, tara na. Nagyayakapan pa rin si Chenyang. Umalis na tayo. Shenyang. Gago ka, handa na akong ibigay sa'yo ang lahat. Ang buhay kong pag-ibig ay para sa'yo, pero hindi ko inakala. Nataksil ka pala. Kung ganito na. Huwag kang magtaka. Kung maghihiwalay ang ating puso. Lijuan, nagkunwari ka pang may sakit para lokohin ako. Kung hindi ako magkukunwaring may sakit, darating ka ba? Mga salitang galit lang yun. Patawarin mo ako. Mahal pa rin kita. Pero ang mahal mo ay ang dot. Mula nang insultuhin mo. Ang nanay ko, patay na ang puso ko. Nandito lang ako ngayon para magpaliwanag. Alam kong isa kang malang puso at walang utang na loob. Binigyan kita ng pagkakataon, pero hindi mo pinahalagahan. Kaya hindi ka rin makakasama ni Suwan. Ano ang ibig mong sabihin? Baka ang Suwan mo ay iniwan ka na. Lijuan, kung saktan mo si Swan, hindi kita patatawarin. Shenyang, Akala mo sino ka? pinagbigyan kita. Swerte mo iyon. Kung ayaw mo, maraming ibang gusto. Wan. Bakit mag-isa kang umiinom? Zhang Hao, Ang lakas ng loob mo. na humarap sa akin. Hahampasin kita. Wan. Alam mo ba, matagal na kitang gusto? Ginawan ka ni Chenyang na masama. Pero ako hindi. Umalis ka. Nandidiri ako sa'yo. Paano mo ako mapapaalis? Alam mo ba, kung gaano ako nasaktan nang ikinasal ka kay Chenyang? Umalis ka. Wan, ang tanga-tanga mo. Hindi mo alam na akin ang bar na to, paggising mo, aking-aking ka na. Nakuha na, tuloy na ang plano. Wan. Anong nangyari? Kanina pa alis, maayos ka naman. Anong nangyari? Anong nangyayari? Zhang Hao. Putang ina mo. Zhang Hao, nandito na ako. Pakawalan mo ang asawa ko. Ang tapang mo, mag-isa ka lang. Gusto mo siyang iligtas? Ayaw mo lang ba ang mga kasama ko? Kung hindi kayo manlilinlang, wala kayong laban. Chenyang, nung inagaw mo ang babae ko, naisip mo ba na dating ang araw na ito? Hindi naman talaga sa'yo si Wanwan. Kung may bayag ka, hayaan mo akong magpahinga, tayo lang dalawa. Matigas ang mukha. Tita, may problema. Dinukot si Kuya Yang. Ano na sinasabi mo? Dinukot si ate ng pamilya namin ni Zhang Hao. Nag-isa siyang sumagip, baka naabutan ng patibong. Hinahamon ang anak ko. Ginugulo niya ang sarili niya.
Laoliu, dinukot ang anak ko. Tipunin ang mga tao, sumama kayo sa akin. Chenyang, tingnan mo ang itsura mo ngayon. Isang walang kwentang bagay. Anong karapatan mo? Aagawin si Wanwan sa akin. Traitor ka. Kung lalaki ka talaga, pakawalan mo si Wanwan. Sa akin mo ibaling lahat. Gusto mong pakawalan ko siya? Impossible. Kahit hindi ko makuha ang puso niya ngayon, kukunin ko pa rin ang katawan niya. Subukan mong hawakan siya. Ngayon, sa harap mo, ipapakita ko sa'yo na ako ang tunay niyang lalaki. Sanghao, tumigil ka. Sa akin mo ibaling. Kuya Hao, maraming tao sa labas. Sino sila? Hindi ko alam, mukhang malalakas. Pakawalan mo. Tita, sino ka? Hinahamon mo ang anak ko. Ginugulo mo ang sarili mo. Huwag kang gagalaw. Gagalaw ka, papatayin ko siya. Subukan mong hawakan siya. May baril. Sino ka talaga? Zaolan, ang Zapo Jinshan ng Zaojiago. Iyon ang aking ama. Zaolan? Zapo Jinshan, ang maalamat na kalahating lungsod na Sao. Wala na. Talagang wala na tayo. Huwag kang gagalaw. Yang. Bumangon ka na. Ayos ka lang ba, anak? Opo, ma, ayos lang po ako. Wanwan. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Ginoo, ginang, umuwi na muna kayo. Tara na. Bini-bini. Anong gagawin natin sa tunay lalaki ito? Alamin kung sino ang nag-utos. Narinig mo? Sabihin mo na ang totoo, para hindi ka mahirapan. Si Li Juan po, siya ang nag-utos sa akin. Kalokohan. Walang ganun ang utak si Lijuan. Sabihin mo, si Liu Mi ba? Kung hindi ka magsasabi ng totoo, hindi ako mag-atubili. Nabigyan ka ng pianot. Huwag. Sasabihin ko. Si Liu Mi po. Gusto niyang. Sulukin ang yaman ng pamilya Su. Kaya pinagawa niya sa akin na. Idisenyo para mapahamak si Suwan. Ang target mo ay si Suwan, kaya nagkasundo na kayo. Ang asawa ng bunsong Ginoo. Pinag-interesan mo? Gusto mo bang mamatay? Kuya, nalinlang ako. Kasalanan ko ito. Isurrender siya sa pulis, ayon sa batas. Huwag po, kahabagan ninyo ako. Ito ang. Kapalit ng paggambala sa aming binibini. Ana, ayokong makulong. Ana, Ayokong makulong. Limi. Humarang sa anak ko. Hindi kita patatawarin. Heto na. Aborito mong stir-fried pork. Ma, mukhang masarap talaga ang pagkain mo. Masarap din ang lasa. Siyempre naman, ang sarap talaga magluto ni nanay. Okay lang basta gusto ninyo. O siya. Ma, yung mga tao kagabi, sino sila? Yang. Itinago ko sa iyo ng 20 taon. Ang totoo kong pangalan ay Zaolan. Si Japo Jinshan ang tatay ko. Zapo Jinshan. Hindi ba yon? Ang pinakamayaman sa ating lalawigan. Mahigit 20 taon na ang nakalipas. Pinilit ako ng lolo mo. Napakasalan ang anak ng opisyal sa lungsod. Di ako pumayag. Kaya tumakas ako kasama ang tatay mo. Si tatay. Hindi niya alam. Huli ko pa raw. Akala niya, ordinaryong babae lang ako mula sa lungsod. Pagkatapos, pumunta ang mga tauhan ng lolo mo para maprotektahan ako ng tatay mo. Nagkaroon ng away at nadulas siya. Apos nahulog sa reservoir. Tinutulan ko ang relasyon mo at Yang. Dahil lang tatay mong si Sudakyang noon. Project manager siya sa ilalim ng tatay ko. Ninakaw niya ang 300,000 na pundo sa proyekto. Kaya natigil ang trabaho. Ang cash flow ng tatay ko ay naputol. Impossible. Hindi gagawa ng ganoon ang tatay ko. Ayoko ring maniwala, pero ginamit ng tatay mo ang perang iyon para magsimula ng negosyo at naging sugroup ngayon. Ito ay pawang katotohanan. Sayang. Ngayon, hindi alam kung nasaan ang tatay ko. Sa palagay ko, nasa Haicheng lang siya, nagtatago. Totoo ba? Makikita ko pa ba siya ulit? Sinabi sa akin ni Laoliu kahapon, nasa Haicheng siya. At nakita si Sudakyang. Ngayong may nangyari sa iyo, malamang lalabas na siya. Sige, huwag na nating pag-usapan ito. Kain na tayo. Halika. Tatay, ikaw ba talaga iyan?
Xiaowan, pinahirapan kita ng tatay mo. Tatay, saan ka ba nagpunta nitong mga nakaraang taon? Ang hirap-hirap kong nag-isa, miss na miss kita. Nagtago ang tatay mo sa mga taong iyon para imbestigahan ang mga nangyari noon. Si Liu Mei. Huwag mo nang sabihin. Alam ko na ang lahat. Hindi kita pahihirapan. Magbabayad siya sa kanyang mga ginawa. Miss Hao, sa mga taong ito, nahihiya akong humarap sa iyo. Sudakyang, noon, inilipat mo ang 300,000 na pundo sa proyekto para iligtas ang kapatid mo. Alam ko yon. Pero hindi mo dapat ginawang fake ang mga libro na ikinamatay ng 3 supplier sa pagtalon sa gusali. Hindi ako ang gumawa ng peking libro. Ang accountant na si Wong Lauway at ang tiyuhin mong pangalawa ang nagtulungan para sirain ang tatay mo. Ano ang sinasabi mo? Ang paglaho ko sa mga taong iyon ay para malaman ang katotohanan. Ito ang mga ebidensyang naipon ko. Bago magkaroon ng problema ang tatay mo, kinausap ako ni Wong Lauway. Pinapangakuan niya ako ng 100,000 para akuin ang kasalanan. Maaari siyang magpatotoo ngayon. Ma, ito. Bakit ngayon mo lang sinabi ang bagay na ito? Pagkatapos magkaroon ng problema ang tatay mo, nagkawatak-watak ang pamilya Hao. Sino ang makikinig sa sinabi ko? Tapos, nawala ka ulit, mas lalo akong hindi makapagsalita. Tatay, hindi ka nagnakaw ng pera, di ba? Ginamit ko ang pera. Pero nang kumita ako, ibinalik ko lahat, pati tubo, sa pamilya ng 3 supplier, MS Hao. Pwedeng imbestigahan mo too. Tiyuhin. Binibini, mali ako, pinilit ako ni Second Master. Kalokohan. Lan, huwag kang maniwala sa kanya. Tiyuhin, tingnan mo, sapat ba ang ebidensyang ito? Noon, nag-agawan kayo ni tatay sa posisyon, natalo ka. Kaya gumamit ka ng masamang paraan. Panalo ang hari, talo ang magnanakaw. Humaang si tatay sa daan ko. Kaya dapat siyang mamatay. Kapatid mo siya, tunay na kapatid. Itinuring ba niya akong kapatid? Hawak niya lahat ng kapangyarihan sa kumpanya. Binigyan lang ako ng walang ginagawa. At ikaw, isang babae. Bakit ikaw ang magmamana? Dapat sa akin ang Zhao family. Kaya, pinatay mo si tatay at pinalayas ako. Akala mo yun lang? Si Chen Dashan, yung pobre. Ako rin ang nag-utos na itulak siya sa tubig. Matanda, ikaw ang pumatay kay tatay. Babayaran mo to. Ginoo, huwag kang padalos-dalos, parurusahan siya ng batas. Hindi worth it na isugal ang sarili mo para sa kanya. Yang, huwag kang padalos-dalos, ako na ang babawas ng gulo. Tumigil kayo. Anong nangyayari? Sino ang tumawag ng pulis? Officer, ano na ang resulta? Aminado si Zhao second sa krimen. Si Wong Lauway ay testigo. Isinailalim na sa City Bureau. Nalutas na ang kaso ko sa 300K. Technical malversation. Pero naibalik at may naitulong. Hindi na itutuloy. Pero MS Zhao, noong nawala ka, nag-report ang nanay mo. Kailangan mong bumalik para sa mga dokumento. Sage, Ma. Aalis ka talaga? ayusin ko ang dapat ayusin. Yung gulo sa Zhao family. Kailangang may mag-ayos. Ma, paano kami ni Wanwan? Si Wanwan, matagal nang. Manugang ang Chen family, di ba? Ma, Xiao Wan. Ito ang handog ni tatay para sa kasal mo. Noon, pasensya na sa'yo. tatay, Halika, tanggapin mo. akin na ito. Susunod, si Kuya Yang at ako ang mag-aalaga sa inyo. Mag-alaga ka muna sa biyenan mo. Ako ang huli. Biyenan, pwede ba? Mahal ako ni Sudakyang. Hindi niya ako iiwan. Mahal ako ni Sudakyang. Mahal niya ako. Mahal niya ako. Hindi ko inakalang magiging ganito ang kalagayan. Nga, hindi ko inakala na tunay niyang mahal ang tatay ko. Totoo. Medyo tapat na siya. Ganito rin dapat ang pagmamahal mo sa akin. Ikaw lang ang mamahalin ko habang buhay. Yan ang tama. Pero Kuya Yang, sa tingin mo, babalik pa ba si Mama? Sabi ni Mama, babalik siya para magpahinga pag naayos na ang negosyo ng pamilya Zhao. Kailangan nating magkaroon agad ng anak. Para may alagaan siyang apo pabalik niya. CJ. Dalawa. Isang magdadala ng apelyido mo, Su. Bossing, tingnan mo kung gaano kasaya si Nabunso. Nga. Hindi ko dapat minasama si Suwan dati. Ang pagmamahalan nila ay napakadalisay. Kung hindi tayo maghahambing ng dote at mas magbibigay pansin sa damdamin, marahil mas maraming masasayang pamilya. Gusto kong gamitin ang ari-arian na iniwan ng tatay ko para tulungan ang mga taong tunay na nagmamahalan. Gagabayan ko sila laban sa mataas na dot upang ang pag-ibig ay bumalik sa orihinal nitong anyo. Hindi dapat dunisan ng material na bagay. Ang pag-ibig. Ngunit mahirap baguhin ang kalagayan.
Maaari tayong sumunod sa panawagan ng patakaran. Gawin natin ang makakaya. Halika, umalis na tayo. Sige.